Hello mga stories, welcome back sa ating content. So, magkakaroon tayo ng ano. Okay, so, ayun alam niyo na yung nangyari, ang daming na dumaan sa FYP ko at kailangan natin talakayin at minsan talagang pag-usapan natin to, yung tungkol ito sa mga, alam mo, tutusin, saludo ako sa mga magtatrabaho, lalo na sa mga seaman. Hindi biro ang trabaho doon. Lalo na malayo sa mga pamilya, yung mga mahal sa buhay, 'di ba? Yung mga yung mga ang pamilya nila na minsan yung abang yung mga yung iba yung nagtatrabaho sa yung seaman, 'di ba? Tapos nawalay pa sa mga mahal sa buhay. So saludo ako sa inyo mga ka-stories diyan, yung mga, lalo sa mga seaman. Saludo ako sa inyo. Kung hindi pa ilalagay ko sa description yung link nun. Panoorin niyo na lang. Hintay na lang ito. Sorry, hintay na lang sorry. So ayan. Hintay na lang ito, okay? Let's go. Okay, mga stories, napanood nyo naman ito, yung ating ang ating video na to. So, okay, ayun. May kasi may talagang pinipilit din. Medyo ang dami na trigger yung mga ang dami na trigger sa mga comment sections na basahin na lang natin, okay? So, ayan, sabi daw ni Erica 991, ano ba ang pinaglalaban ni Vice? Preference nga nila yan. Ba't na pinipilit mo hindi nila preference? Di ka ba? Ma-push mo lang talaga tanggalin mo na. Okay, so tanggalin mo na sa mo na yan. Total, puro kayo judgmental. Ayan, diba? Yan yung sinasabi niya dito. So, ayan. Okay, so hindi ko ang daming nagalit at daming agree sa nag-comment dito. So tingnan natin sa iba. So ayun sabi daw ito mostly ito importante ito. Sabi niya, sabi ni LVWH ba disturbing to watch, pinipilit ni Vice na mahalay at sa bigs ang mga tao sa barko. And gusto niya i-normalize na magkagustuhan ng kapwa lalaki katulad sa preso. Sabi nga nung tao na wala hanggang ngayon, respect naman. Parang nagiging ba't nyo ninormalize yung mga yung mga ganyang yung parang gusto nyo mahalay, di ba? Di ba, ang daming doon na maigpit Alam mo, may napanood ako na bago silang bago sila magkaroon ng seaman, bago sila sumabak sa barko, may training muna. After training, tapos sasabak yan, mo yung K9 unit. Tapos kung safe yan or hindi, di ba? Kasi nakasalalay kasi yan once nagkaroon ng incidente doon, ihirap niyan, di ba? Ang dami ayun. Ito, sabi ito ni wait lang siniscreenshot ko, ilalagay ko lang dito para makita nyo. So, ito naman, pangatlo, ito galing kay Jay Bong bakit mo pinupush mo yung based on your experience? Sa'yo na lang yun.
Hindi sa kanya. Awkward yun sa kanya bilang straight guy and bilang part ng LGBT. As a gay, respect naman sila. Para respect din nila tayo. At kung meron man experience si Kuya ng ganun, hindi niya sasabihin yun on national TV. Diba? Yun nga ang problema kasi na bakit bakit mo hinahamper yung mga opinion mo on national TV? Oh, sige. National TV naman, lahat na naman ikaw tama ganyan. Kaya tama may tama minsan kasi may opinion si Pauline na kahit yung sa yung judge, naalala ko yung opinion ni Pauline tungkol sa pag-audition or i-invite sa sa noontime show sa Itbulaga. Sinabi niya doon na sinabi niya yung dun sa opinion na ayaw niyang mag-invite or mag-audition, sabihin natin ganun, na mag-audition doon sa Itbulaga or sa Showtime kasi pag nandun ka na, paglalaruan ka nila doon, which is ayaw niya ng ganun, di ba? Matagal na yun hindi ko alam kung saan yung banda yun, hindi ko alam yung video. Kung alam yung video, lagyan nyo yung link yun. Kasi matagal na, I think matagal na yun, siguro 2020, 2021. Basta may sinabi siya tungkol dun na pinapa-invite siya, ayaw niya. Kasi paglalaruan siya dun. Nangyari yan yung parang, pini-invite siya ng sino na yung mga content creators yun, pinaglaruan siya ng mga host doon. Same dito, diba? So, panoorin natin yung sa TikTok yung reaction niya, tapos ang dami niyang parang kuda at same reaction din sa atin. So, ito. Mukhang maraming seaman ang nagalit kay Vice Ganda after ng segment nila na to sa It's Showtime. Context lang merong isang lalaking seaman ang contestant sa isang segment nila sa It's Showtime. Yung lalaking seaman naghahanap ng girlfriend. Pero nung nalaman ni Vice Ganda yung trabaho ng lalaki, which is seaman nga, medyo may mga comments siya tungkol doon sa seaman na hindi nagustuhan ng mga netizens. Nabanggit kasi ni Vice Ganda na karamihan daw sa mga seaman sa barko ay nagkakagusto sa kapwa lalaki. Although firm naman yung contestant na lalaking seaman na never niyang nagawa or never niyang experience na magkagusto or magustuhan ng kapwa niya lalaking seaman sa barko. Pero itong si Vice Ganda talagang pinupush niya yung idea na yun nga yung yun yung kasi yung mali kasi dito Bakit mo pinupush na hindi yung sige, all the benefit of the doubt, dyan ang doon na papasok kasi yung respeto. Bakit niya pinapush? Ano naman tayo? Parang ako rin. Bakit mo ako pinapush? Na hindi ko naman na gusto or hindi ko naman na parang yung parang na-attract sa mga same gender. So huwag kayong mag-trigger mga LGBT. I know I have to respect. Pero for me, kasi ako, hindi ko naman yun. Wala kasi akong parang, wala akong na-attach sa mga, sa mga same sex, diba? Yun kasi ang mostly kasi na-attract ko noon is mga opposite sex, diba? Yun lang yun, which is yung mga babae, di ba? Yun yung kasi, na-attract ako doon. However, for my expert, kasi perspective ko lang kasi yun, na-attract ako sa mga opposite sex. Pero, sa mga, mga same sex, siguro wala akong nararamdaman. Yun lang yung safest place. Diba? Hindi ko sinasabi na ayoko ng ganito. Ang sinasabi ko lang dito is wala akong naramdaman, wala akong ganito. Yun. Just lang sa akin is respeto lang naman.
Yun lang ang masasabi ko. So, tuloy. Ganun nga daw sa barko. Inihalin tulad ba ni Vice Ganda yung ganitong senaryo sa preso daw or sa kulungan kung saan puro lalaki yung nasa preso. At ang turing daw nila sa mga Becky na nakakulong kasama nila, prinsesa. Dahil nangyayari daw talaga sa totoong buhay na magkagustuhan ang mga kapwa lalaki kapag sila lang nasa isang lugar tulad ng barko or tulad ng kulungan. Kung papanoorin nyo itong recap na to ng segment nilang to sa Red App, mapapansin nyo na yung comment section puro galit kay Vice Ganda dahil nga sa mga comment niya tungkol sa seaman. Dahil nasira daw yung image nila or yung reputation nila as a seaman dahil sa mga nabanggit na komento ni Vice Ganda tungkol sa profession nila, which is hindi daw tama at hindi naman daw talaga totoo. Okay, so yun nga yung parang pinapaya, parang di ba, parang dinudumihan nyo yung yun nakakalungkot dyan eh. Bakit yung dinudumihan nyo, no? Yung pagiging ganito sa seaman, di ba? Na bakit nyo parang ino-normalize nyo or ni-romanticize nyo yung mga ganun yung gusto nyo yung dapat sex marriage. Paano mo nasabi yun? Batang din ka ba? Oh. Kung nandun ka, kung ever nandun ka, sa'yo lang, okay? Sa'yo lang yun. Pero kung ito halang tuloy mo sa lalaki na, sa kanya lang yun, preference yun. Bakit mo ipipili yung anong preference mo sa kanya? Diba? Hindi man pwede yun. Hindi naman pwede yun. Kahit nga rin ako eh. Bakit ako, na preference ko na isang opposite sex, bakit ko ipipreference sa same sex? Sorry ah. Kasi, totoo bakit mo ako pinipilit ng ganun? Nangyari sa akin yan bukod ko, meron kasi kupal sa sandalan na bakit mo ako pinipilit ng isang same sex, ha? Wala naman ako naramdaman. Bakit ba? Diba? Naiinis ako eh. Bakit mo ako pinipilit? Alam mo yun, nakakainis yung ganun eh. Parang, alam ba, mag-break kami. Break time, ganun. Oo. Magkasabay. Kasi pandemic era kasi yun eh, that time. Syempre, break time, hindi pwedeng lumabas o hindi pwedeng, ang kakain lang dyan yung part nandun. Kasi wala pang food court. Kasi tinanggal kasi yun eh, di ba? Wala food court in that time. Ang ginawa namin, kumain kami sa pantry na maliit lang. Okay, sige, damag kami. Tapos pumasok yung inutil na isang promoter. Sabi, kayo ako naman, nainis ako. Sabi ko, bakit yun? Alam mo, nainis ako na parang narin din. Alam mo yung, dumating yung pika ko, parang gusto ko nang sapangin. Ganyan na yun. Parang, nainis ako. Tapos katabi ko pa yung kaya tabi ko ng isang, yung parang third sex, ganun, or same sex. Or sabi na, ganun. Tapos, bakit mo ako ginagamit? Ano ba? Tapos ino-normalize mo sa akin? Sorry. Medyo, yes, nire-respeto ko. Pero yung paggaganyan mo sa akin, no. So, napaka-obvious yung ginawa mo, sino Mr. Promoter. Kung totoo lang. Kaya naiinis ako sa ganyan eh. Yung parang, parang naiinis ako. Tapos pag nainis ako, ay gagamitin na naman to sa video na to. Leche. Gagamitin naman homophobic ka parang palibasa kasi homophobic ka, Marky. Gaganyanin na naman ako. Bakit naman homophobic? Ikaw talaga. Kaya mo ako pinipili yung kong preferences ko, ganyan. Ikaw talaga. Naiinis ako sa mga ganyan. Tapos
And sasabihin mo pa ako homophobic. Kaya okay, naiinis ako. Yung mga ganyan kasi na yung preferences, dapat yung preference niya ganun din. Sa'yo lang yun, okay? Sa'yo lang yun. Naiinis na ako. Yun lang naman sabi ko, and see you next video. Bye.